Kumusta mga brad? Sa paglabas nga po ng Honda PCX 125 doon sa Europe, nilabas din po sa Indonesia ang pinakabagong Honda Scoopy 110. Alam ko dito sa atin iilan na lang talaga ang mga nakakakilala sa motor na ito or nakakaalam sa motor na ito. Kasi nga matagal-tagal na nga pong panahon na hindi siya nilabas or hindi siya dinala dito sa Pilipinas. Samantalang sa ibang bansa nga po katulad sa Indonesia, Vietnam, Cambodia, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas niya. Kaya Honda, bias talaga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag na mag-subscribe. So yun na nga, ngayon nga po magtatapos na ang 2024. Naglabas na nga po si Honda ng 2025 model ng Honda Scoopy 110. At kahit nga po nasahanay ng classic scooter itong motor na ito, naging aesthetic na po yung datingan niya. Classic na aesthetic. O alam ko hindi lahat ng tao magugustuhan itong itsura sa motor na ito. Pero ako nga po ay isang retro classic lover. Alam kong gwapo sa paningin mo itong motor na ito. Sa paglabas nga po nitong 2025 model ng Honda Scoopy, marami po talaga ang natuwa. Lalong-lalo na nga po yung mga tao dito sa atin. Kaso lang sa ngayon nga po, wala pa rin talagang kasiguraduhan kung ilalabas ba ni Honda itong motor na ito dito sa Pilipinas. Kasi nga nakafocus na sila doon sa Honda Click-On 25 at Honda Beat 110. Kaya hindi po talaga natin sure kung makalalapag ba siya dito sa atin. Pero kung sakali mang mabigyan ng pagkakataon at dalhin siya sa Pilipinas, panigurado marami talaga ang matutuwa. Si mama lang ang hindi matutuwa. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Scoopy 110 na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by ESP or Enhanced Smart Power, na ang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click-On 25. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9 horsepower at 7,500 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. At katulad nga po ng palagi kong sinasabi, bibilis lang naman yan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 59 kilometers per liter. So walang duda nga po na napakatipid sa gasolina itong motor na ito. Ang sukat na niyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. So wala nga pong ganong espesyal sa mga preno niya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 746mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 94 kg. So para nga po sa isang 110cc na classic scooter, sakto lang yung bigat niya. I mean, mas magaan nga po ito ng konti. Alam nyo kung bakit? Syempre hindi pa. Yung frame po kasi na ginamit dito sa motor na ito ay yung tinatawag po nilang ESAF or Enhanced Smart Architecture Frame, na mas magaan nga po kung ikukumpara doon sa mga previous na mga frame. At kung maalala nga din po ninyo, itong ESAF nga po ay nagkaroon ng issue dati. Kinalawang nabulok at nabali, kaya yung motor naputol. Pero siguro naman sa ngayon naayos na nila yung problema na yun. Hindi naman kasi pwede na hayaan lang nila ng ganun. Napakadelikado po kasi ng ganun. Buhay po ng tao yung nakasalalay dyan. Tsaka nakasalalay din yung pera ni mama. Mapunta naman po tayo sa iba pa yung mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po yung headlight. Tapos bulb light naman yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw nga po dito sa motor na ito, bilugan siya pero may pagka aesthetic nga talaga yung datingan. Katulad nga na sinabi ko kanina, classic na aesthetic. Para sa akin, ang gwapo niyang tignan. Lalong-lalo na nga po itong kulay puti na Scoopy. Ang kanyang gauge panel kung dati nga po naka-analog, ngayon naka-digital na po siya. Na masasabi ko nga po, ang ganda din ng pagkakadesign nila. Oo, simple siya, pero may dating din talaga. At kahit nga po 110cc lang itong motor na ito, naka-keyless din po siya. Yes po, naka-smart key system din po siya. Pero may variant pa po siya na hindi naka-keyless, di susi pa din po. Kaya may choice nga po yung mga tao doon sa Indonesia kung alin yung mas gusto nila, kung alin yung pipiliin nila. Sa akin, kung ako ang tatanungin, doon ako sa disusi lang. Mas convenient kasi pag disusi. Pero kung ikaw naman gusto mo yung smart key, wala akong pake. Pero dito, may pake ako sapagkat present nga din po sa motor na ito
ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At yung isa nga po sa palaging hinahanap ng mga tao walang pambili, meron pa din po sa kanya. May kickstart pa din po siya. O diba, just in case na hindi gumana yung push start mo, may iba ka pang option para mapaandar yung motor mo. Pero dito, kahit walang kickstart, aandar pa rin to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre kulang ang isa, kaya meron pang another isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, malinaw na malinaw, talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo niya doon sa Indonesia, nagkahalaga nga po ito ng 22,525,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 83,000 pesos. So kayo na pong bahala magsabi kung mahal ba or mura ba. Kasi nga magkaiba po tayo ng opinion sa lahat ng mga bagay-bagay. Maaring mura para sa iba at mahal naman para sa iyo. Kaya nakadepende pa rin talaga sa tao kung ano yung sa tingin nila, mahal ba or mura. Pero ang isang pinakamalaking tanong nga po dito ngayon is kung ilalabas ba dito sa Pilipinas. At ang sagot nga po doon, hindi ko po alam. Tanging si Honda Philippines lang po talaga ang makakasagot niyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.